Magandang araw, maupay nga adlaw, maayong adlaw. Welcome sa isa na namang sesyon na paniguradong kapupulutan natin ng magandang aral. Bago tayo magsimula, mag-like, subscribe, and share na. Dahil sa araw na ito, ating pag-uusapan ang helping build healthy communities o pagbuo ng malusog na komunidad sa pamamagitan ng pagtutulungan. Mga magulang, balikan natin ang panahon na isinilang ang inyong anak. Ano ang inyong unang naramdaman? Marami sa atin ang kusang nakadama ng pagmamahal at responsibilidad na alagaan, protektahan at gabayan sila. Bilang magulang, normal na hangarin natin ang kanilang kaligtasan at magandang kinabukasan. Ngayon, pag-isipan natin ang mga tanong na ito. Una, ano-ano ang ginagawa ninyo araw-araw para sa inyong pamilya? Pangalawa, paano naman kayo nakatutulong sa inyong barangay o komunidad? Mahalagang tandaan ng isang maayos, ligtas at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa isang responsable at nagkakaisang pamilya. Kaya sa sesyong ito, pag-uusapan natin kung paano natin maisasabuhay ang pagiging responsable at may pananagutan sa ating tahanan at sa ating komunidad. Sa pagtatapos ng sesyon, inaasahang ang mga kalahok ay: una, maunawaan ang kanilang papel at mga responsibilidad bilang asawa o magulang sa loob ng pamilya. Pangalawa, matukoy ang mga personal na gawain na maituturo sa kanilang mga anak ang kalagahan ng pagiging responsable. At panghuli, maipaliwanag kung paano nakatutulong ang pagiging responsable at pag-unlad sa kaayusan ng komunidad. Para sa sesyong ito, narito ang una ninyong gagawin. Bilang magulang o asawa, magbahagi ng isang bagay na ginagawa mo. Maaring ito ay simpleng gawaing bahay tulad ng pagtatapon ng basura at paghuhugas ng pinggan, o kaya naman ay mga paraan ng pag-aalaga at pagtulong tulad ng paghahanda ng damit o baon ng asawa o mga bata. Isulat sa iyong notebook o sa comment section ang inyong sagot. Tumungo naman tayo sa pangalawang gawain. Isulat ang sagot sa notebook o ibahagi ito sa comment section. Una, ano ang nagtutulak sa inyo na gawin ang mga bagay na inyong nabanggit kanina? Ano ang naidudulot sa inyo ng paggawa ng mga ito para sa inyong pamilya? Ano ang nagiging epekto ng mga gawaing ito sa inyong pamilya? Muli, inaanyayahan ang lahat na isulat ang sagot sa notebook o ibahagi ang sagot sa comment section. Ikatlong gawain, isulat ang sagot sa notebook o ibahagi ang sagot sa comment section. Sumulat ng 3 hanggang 5 mabubuting asal o gawain na nais mong ituro sa iyong mga anak. Pagkatapos, isulat din kung bakit mo gustong matutuhan ito ng iyong mga anak. Narito ang mga halimbawa. Gusto kong turuan ang aking anak na babae na magluto ng mga pagkaing may gulay upang matuto siyang magluto at kumain ng masustansyang pagkain. Isa pang halimbawa,
Gusto kong turuan ang aking mga anak na lalaki na alagaan at igalang ang kanilang mga kapatid na babae upang matuto silang rumispeto sa kababaihan. Muli, inaanyayahan ng lahat na isulat ang sagot sa kanilang notebook o ibahagi ang sagot sa comment section. Ano nga ba ang papel ng mga magulang? Ayon sa Child and Youth Welfare Code, may mga karapatan ang bawat bata na dapat igalang at mapangalagaan ng kanilang mga magulang at ng buong komunidad. Ang mga magulang ang may pangunahing tungkulin na palangalagaan, protektahan at itaguyod ang mga karapatan ng kanilang mga anak. Kabilang sa mga ito ang sumusunod. Una, karapatan ng bata na magkaroon ng isang maayos at mapagmahal na pamilya na nagbibigay ng pagmamahal, pag-aaruga, pag-unawa, paggabay, mabuting payo at suporta sa kaniyang pangangailangan. Ibig sabihin, ang tahanan at pamilya ang unang lugar kung saan natututo ang bata. Ang mga magulang ang unang guro ng kanilang mga anak. May karapatan ang bawat bata na lumaki sa isang pamilyang puno ng pagmamahal at nagtuturo ng mabubuting asal at pagpapahalaga. Pangalawa, karapatan ng bata na lubos na mapaunlad ang kanyang pagkatao upang siya ay lumaking masaya, responsable at kapaki-pakinabang na membro ng lipunan. Ibig sabihin, tungkulin ng mga magulang na tulungang lumaki ang kanilang mga anak na malusog ang pangangatawan, matatag ang pag-iisip at damdamin, may mabuting pagpapahalaga at marunong makisama sa kapwa. Sunod, karapatan din ng bata na lumaki sa isang tahanang nagtuturo ng mabusing atsal at tamang pagpapahalaga upang mahubog ang kaniyang mabuting pagkatao. Ibig sabihin, kailangan ng mga bata ang isang tahanan kung saan itinuturo ang tama at mali. Dapat nilang maramdaman na sila ay minamahal, iginagalang at pinapalagahan bilang tao. At panghuli, karapatan din ng bata na lumaki bilang isang malaya, mapayapa at responsableng individual na marunong unawa, gumalang sa iba at handang makiisa sa pagbuo ng isang mas mabuting lipunan. Ibig sabihin, ang bawat bata ay may kanya-kanyang kakayahan, talento at lakas. Tungkulin ng mga magulang na alagaan, gabayan at paunlarin ang mga ito. Paano nga ba natin matuturuan ang ating mga anak na maging responsable? Bilang mga magulang, nais nating lumaki ang ating mga anak na mabuti, responsable at may malasakit sa kapwa. Ang pagiging responsable ay nangangahulugang pagtupad sa mga tungkulin, paggawa ng tama at pananagutan sa sariling kilos. Bilang mga magulang, mahalagang maging mabuting halimbawa at suportahan ang pag-aaral at mga talento ng ating mga anak upang maging handa silang magkaroon ng positibong ambag sa pamilya at komunidad. Narito ang ilang simpleng paraan. Una, bigyan sila ng gawaing bahay na angkop sa kanilang edad upang matuto silang tumulong at maging responsable. Pangalawa, magtakda ng araw-araw na gawain tulad ng pag-aayos ng higaan, paghahanda ng gamit sa paaralan at pagsunod sa tamang oras ng pagkain at pagtulog.
Sunod, hikayatin silang tapusin ang kanilang takdang aralin upang matuto silang maging masipag, disiplinado at responsable sa kanilang pag-aaral. At kung posible, hayaan silang mag-alaga ng pet o halagang hayop. Sa ganitong paraan, matututo silang magmalasakit, mag-alaga at tumupad sa kanilang mga responsibilidad. Ang isang maayos at matatag na komunidad ay nagsisimula sa isang masaya at responsableng pamilya. Malaki ang papel ng mga magulang sa paghubog ng mabuting asal at pagpapahalaga ng kanilang mga anak. Ang pinakamabisang paraan ng pagtuturo ay ang pagiging mabuting halimbawa. Kung nais nating maging responsable at disiplinado ang ating mga anak, kailangan din nating isabuhay ang mga tamang gawain tulad ng pagsunod sa batas, tamang pagtatapon ng basura, paggalang sa kapwa at pagiging tapat. Tandaan, kung ano ang nakikita ng mga anak sa kanilang mga magulang, iyon din ang madalas nilang tularan. Para sa pagpapalalim ng ating talakayan, balikan ang listahan ng mga aral na nais mong ituro sa iyong mga anak. Isipin mo, ang mga ito ba ay angkop sa kakayahan, talento at interes ng iyong mga anak? May gusto ka bang baguhin o dagdagan sa iyong listahan? Ngayong tapos na ang iyong listahan, narito naman ang katanungan. Ano ang magandang epekto ng mga aral na ito sa inyong mga anak, pamilya at komunidad? Magbigay ng ilang halimbawa upang mas maunawaan nila ang kahalagahan ng mga ito. Para sa paglalagom at pangwakas na gawain, hinihikayat ang mga kalahok na turuan ng inyong mga anak na maging responsableng membro ng pamilya at komunidad sa pamamagitan ng pagtupad sa mga aral na inyong isinulat kanina. Isulat sa inyong notebook ang sumusunod. Simula ngayong araw, nangangako akong tuturuan ang aking anak o mga anak na maging responsableng membro ng komunidad. Ituturo ko sa kanila ang inaasahan kong magagamit nila ito upang makatulong sa isulat ang mga pangakong ito sa inyong notebook. Narito naman ang inyong magiging takdang aralin. Ipakita ang nagawang listahan sa inyong asawa o sa iba pang nakatatanda sa inyong tahanan. Magplano ng sama-sama kung paano ninyo ituturo ang mga ito sa inyong mga anak. Sunod, kausapin ang inyong mga anak tungkol sa ating naging paksa ngayon. Ipaliwanag kung ano ang nais ninyong ituro sa kanila at kung bakit ito mahalaga. Pakinggan din ang kanilang mga saloobin upang mas maging bukas sila sa pagkatuto at pakikiisa. Para updated tayo sa iba pang sessions, mag-like, subscribe, and share na. Salamat sa pakikinig. Nawa ay may natutunan na naman tayo sa sesyong ito. Muli, maraming salamat. Hanggang sa muli!